Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. At Sunday na naman po. Kahit nga po ito ko naka-GCQ po tayo, ay patuloy pa natin ang ginagawa po natin ng pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon. Alam niyo po, sabi po sa Juan 10, talatang 10, ang sabi po doon ay ang magnanakaw ay pumarito upang magnakaw, magwasak at pumatay. Subalit ang kadugtong ko noon, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ako'y pumarito upang kayo ay magkaroon ng buhay, buhay na ganap, buhay na masagana. So marami ho tayong rason para purihin pa rin, sambahin natin ang ating Diyos. At yun po dapat ang laging dahilan ng ating kasayahan, kagalakan, ay walang iba kundi ating Panginoon. Hallelujah. So tayo po umawit ngayong pong umaga, ating purihin, ating ibuhos ang ating puso sa ating Diyos. Pasasalamat, pagpupuri, dahilan sa ang Diyos ay lagi pong tapat po sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin ko'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible, hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos. Amen. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin ko'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Hallelujah. Salamat o Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. May isang kanta po, ito po yung medyo luma na. Ang pamagat po nito, kung di po ako nagkakamali, ay Sandigan Ko Ikaw. Sabi ho dun sa verse nga po natin ng ating anniversary, 1:16:33. Dito ay makakaranas kayo ng mga paghihirap, ngunit ang sabi po doon, kayo maging magalak sapagkat natagumpayan na ng ating Panginoon ang lahat ng bagay. Cheer up! God overcomes. Hallelujah. Amen. Siya po ang sandigan po natin. Amen.
sa lilim ng kamatayan. Ikaw, O Diyos, ang aking kaligtasan. Natatangi kong kublihan ay Ikaw, O Jesus. Natatangi kong pag-asa ay Ikaw, Panginoon. Kailanman Ika'y di nagbabago. Sandigan ko'y Ikaw. Ikaw, O Diyos, ang tangi kong kanlungan. Bagyo man sa buhay ay dumaan, lumakan man sa lilim ng kamatayan. Ikaw, O Diyos, ang aking kaligtasan. Natatangi kong pulihan ay Ikaw, O Jesus. Natatangi kong pag-asa ay Ikaw, Panginoon. Kailanman Ika'y di nagbabago. Sandigan ko'y Ikaw. Natatangi kong kublihan ay Ikaw, O Jesus. Natatangi kong pag-asa ay Ikaw, Panginoon. Kailanman Ika'y di nagbabago. Sandigan ko'y Ikaw. Sandigan ko'y Ikaw. Sandigan ko'y Ikaw. Ikaw ang lamang, O Diyos, sa aming sandigan, Panginoon. Hallelujah. Kapayapaan ko'y Ikaw, gabay sa aking buhay. Pag-asa ko'y tumitibay. Ikaw ang dahilan. Nariyan ka sa tuwina. Lagi kang kasama. Kaya't ako sa'yo'y aawi. Papuri ko'y hati. Tanging Ikaw ang nararapat na papurihan ng lahat. Aming Ama, luwalhati. Ang ngalan mo ay sambahin. Tanging Ikaw ang nararapat na papurihan ng lahat. Mahal ka namin, buong puso't damdamin. Salamat aming Diyos. Hallelujah. Kapayapaan ko'y Ikaw,
ikaw ang nararapat na papurihan ng lahat. Aming Ama, luwal at iig, ang ngalan mo ay sambahin. Tanging ikaw ang nararapat na papurihan ng lahat. Mahal ka namin buong puso't damdamin. Mahal ka namin buong puso't damdamin. Mahal ka namin, O Diyos, buong puso't Salamat o Diyos sa umaga pong ito. Salamat o Diyos na napakarami po naming dahilan magbigay pa sa salamat, papuri at pagluwalhati po sa inyo aming Panginoon Jesus. Maraming salamat o Diyos dahil ikaw po ang aming sandigan at nararapat lamang na ikaw na ang bigyan namin ng papuri, pasasalamat lagi, Panginoon. Mabuti ka sa amin o Diyos kahit sa ganito pong COVID-19 pandemic. Ang Diyos namin ay matagumpay, ang aming Diyos ay nagtagumpay na, at kaming lahat na mga anak ay laging nagtatagumpay, Panginoon. Kaya purihin ka, samahan niyo po ang aming pagsamba at pagpupuri sa mga tahanan po namin, at nagkaisa po ang aming espiritu ngayon. Luwalatiin ka, parangalan ka, at sambahin ka, aming Diyos. Maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian, ang karangalan at ang kadakilaan. Ito po ang aming kahilingan sa tanging pangalan po na aming Panginoong si Jesus. Amen. Amen at amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid. At panibagong buwan, panibagong tema. At ang tema po natin sa buwang ito ng Hunyo ay tungkol sa Keep Watch and Stay Faithful. O sa Tagalog, maging handa, manatiling tapat. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa isang panibagong buwan na iyong ibinigay sa amin. At dalangin namin, O Diyos, na pangunahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral na ito, sa pakikinig ng iyong mabuting balita, patungkol po sa aming bagong tema. At dalangin namin ang Banal na Espiritu ay lumukob po sa bawat isang makikinig at gamitin mo po ang iyong lingkod na may hatid ng mayroon pong kapangyarihan at kaliwanagan ng iyong mga salita. Kayo pong maluwalhati sa aming kalagitnaan, pangalan mo lamang Jesus ang maitaas namin po, Panginoon, sa aming pong pag-aaral at pakikinig ng iyong mabuting balita. Maraming pong salamat sa inyo pong kapulit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ating pong basahin ang ating teksto sa Matthew 24, verse 1 to 3. At dito po natin matutunghayan ang rason kung bakit po natin kailangan pag-aralan ang ating pong tema sa mga oras pong ito. Sabi sa verse 1 ng chapter 24, Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. "Do you see all these things?" he asked. "Truly I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down." And verse 3, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. "Tell us," they said, "when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" From NIV version po ang ating binasa.
Kung ating po makikita rito, ay meron pong isang occasion po na kalalabas lamang po ng ating Panginoon doon sa templo sa Jerusalem at kasama niya po ang kanyang mga disciples. At sa pagkakataon pong ito, tinuro po ng mga disipulo yung building, yung templo. At sa pagturo pong ito, sinabi po ng Panginoon sa verse 2, nakikita niyo ba ang lahat ng bagay nito? Sabi ng Panginoon. Sabi niya, ni isang bato sa templong ito ay walang matitira. Lahat ay babagsak. And then, nung meron na po silang pagkakataon, privately, ay ang kausap na lamang po ng Panginoon dito yung mga disciples. Lumapit po privately at nagtanong. Ang tanong nila, sabihin niyo sa amin, Panginoon, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Ano yung mga kailan kayo babalik? Yung pinaka-paraphrase na lang natin, Panginoon, kailan kayo babalik? At kailan po mangyayari itong end of the age? Sa pagkakataon po ngayon, makikita po natin, marami pong nangyayari mga kalamidad sa ating bansa at sa buong mundo. Nariyan na yung mga baha, nariyan na yung mga earthquake, na hinihintay pa nga ngayon yung big one, nariyan yung pagputok ng bulkan, ng Taal Volcano, nariyan yung pandemic ngayon, yung pestilence, isa sa mga pestilences, itong sinasabi natin, itong COVID-19 na talaga namang buong mundo ay nagsasakripisyo dito at maraming tinamaan, maraming namatay. Kaya maraming nagsasabi, ito na ba yung end of the age? Pero kung ating titinan dito, yung sagot ng Panginoon ay sa katanungan ng mga disipulo noon, when will this be? Sabi noon, when will this happen? Kailan ito mangyayari? Hindi sinagot ng Panginoon kung kailan, di ba? Makikita natin, ang sagot ng Panginoon dito, kung makikita natin, ay nasa verse 4 at sa verse 42 ng Matthew 24. Anong sagot niya? He tells them, sa verse 4, see to it that no one misleads you. Ayun ang sagot niya. Ibig sabihin, huwag niyong hayaan na meron sa inyong magligaw o mandaya sa mga sasabihin nila patungkol dito sa mga ganitong inyong katanungan. Ano yung mga magmi-mislead sa atin? Yung maraming nagsasabi na ganito nga, yung pangyayari dito sa general evidences ang tawag ko dito, yung general evidences sa verses 5 to 8, na meron mga false teachings, false teachers na darating, meron mga wars and rumors of war, nakalagay po yan sa verse 5 to 8, and then rebellion, terrorism. Ang makikita na po natin na marami nangyayari ng mga sa iba't ibang bansa, nagkakaroon po ng rebellion, may mga terorista, di ba? Famine, pestilence, and earthquake, nangyayari po yan. And then, bigla niyang pinasok po yung verse 9 to 14, mga specific evidences. Ano to yung mga specific evidences naman? Ito yung mga delivery of believers para sa hardship or tribulations, or trials. Yung believers ay will fall away from their faith. Mayroong mga mananampalataya na mawawala sa pananampalataya nila. And then, false teachers that will mislead believers. Ibig sabihin, mananampalataya na dahil nakarinig ng salita mula sa isang bulaang propeta, ay naniwala naman. Ito'y galing mismo sa isang Christian na umaaten. And then, dahil nakarinig ng isang doktrina o katuruan na hindi tama ayon sa Biblia, ay naniwala. Isa yan sa mga evidence na sinasabi dito. At yung lawlessness will increase, yung kasamaan ay lalago o lalaki. And then, yung pagmamahal ng bawat isa ay manlalamig. Ito yung para sa mga mananampalataya na, yung mga pag-ibig ng mga mananampalataya, manlalamig. Because dadami yung kasamaan. And then, pinasok dito ngayon yung those who endured to the end, sabi dito, will be saved. So, ibig sabihin nito, sa aking pananaw, aking opinion, na itong mga nag-endure, dito, ito yung mga tunay na ligtas, tunay na mananampalataya. Kasi sila ay nanatili sa ating Panginoon. Kahit anong nangyari, they remain faithful sa ating Panginoon. And then sabi dito, after this, preaching of God's Word. So ating makikita, ito yung mga evidences lang. Pero hindi yan sinagot ng Panginoon kung kailan mangyayari ito. Bagkus, sabi nga niya, itong katotohanan, sabi ko nga, the truth of the matter is Christ will return. Iyan ang totoo. Darating ang Panginoon, pero hindi nating
alam kung kailan. Yan ang the truth of the matter. And nobody knows this. Only God knows kung kailan siya babalik ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Yesus. So, believers, ito ang aking challenge sa inyo. What shall we do now? Worry? Magpanik? O maging handa? Yan ang mga tanong natin na dapat natin sagutin sa ating pag-aaral. Kaya nga nung binanggit ito ng Panginoon, hindi niya sinagot kung kailan. Wala siyang binigay na date, di ba? Kung inyo mapapansin sa Matthew 24. Pero sinagot po niya ito ng isang talinghaga. Sa Matthew chapter 24 verses 44 hanggang 51. At yung po ang ating titingnan ngayon. Pero bago po ang lahat, kailangan po natin matutunan kung anong ibig sabihin ng parable o sa Tagalog ay talinghaga. Sa English, sabi rito, a story or saying, isa pong kwento o kasabihan drawn from everyday life na kinuha po sa pang-araw-araw na pamumuhay, which employs comparative expression na nagdadala po ng isang pagpapahiwatig o pagkaka-comparison po sa mga karanasan to illustrate a truth, para ipaliwanag ang isang katotohanan, para magbigay ng, kumbaga, respond dito sa mga taong intended na makikinig. Kaya nga, kung ating titignan, illustrate the truth and brings about a response from its intended audience. Ito po yung kinuha ko kaya sa amin po tagapagturo sa Talingaga, kay Reverend Rick Boto, itong meaning na to. So kung ating tutunghayan ngayon ang kwento ng talinghagang ito, nasagot ng Panginoon sa kanilang katanungan kung kailan mangyayari ito, pakinggan po natin isa pong kwento, isang talinghaga. So you, sabi sa verse 44, ang kausap ng Panginoon dito ngayon, yung mga disciples, hindi na po yung mga damas, yung maraming tao. Kung ating titingnan, parang yung maraming tao ang kausap. Pero ang kausap ng Panginoon dito sa verse 44 na ngayon, ay ang mga disciples. Sabi doon, so you, the disciples, also must be ready, maging handa, because the Son of Man will come, ang anak ng Diyos ay darating, at an hour when you do not expect Him. Sa oras na hindi nyo siya inaasahan. Kaya kung makikita natin dito, yun ang sagot ng Panginoon. Hindi nyo inaasahan, darating ang ating Panginoong Diyos. So, bigla siyang nagkwento ngayon sa verse 45, ito yung parable. Ito, pakinggan natin. Who then is the faithful and wise? Sino yung tapat at matalinong lingkod, servant? Yung word na servant dito, mga kapatid, ay hindi lamang yung servant na diakono. Sa Griego, diakono. Ibig sabihin hindi lang all out ang kanyang pagiging servant. Ginamit dito ay dulos. Ibig sabihin, talagang relationship mo, wala ka ng karapatan. Ang karapatan mo ay tinanggal na lahat ng iyong master. Kaya kung ano sinabi ng master, dapat sundin natin. Ito yung sitwasyon na paggamit ng servant dito, na wala ka ng karapatan, kundi ang iyong mga gagawin ay nakasalalay lamang sa sasabihin ng iyong amo. Kaya dito sa mababagit natin, sino yung tapat at matalinong servant? Dulo. Whom the master has put in charge of the servants. Take note of the word put in charge. Ibig sabihin, binigyan ng accountability. Put in charge of the servants in his household to give them their food, sabi sa verse 45, at the proper time. Kung makikita natin dito, ang kanyang part, ang kanyang pong pinaka-accountability o responsibility dito ay magbigay ng pagkain sa tamang pagkakataon o tamang oras. Meron punto yon, meron yung point na makikita natin na ang isang good servant or faithful and sensible or wise servant ay alam niya ang tamang panahon. The proper time to give food at the proper time. And then biglang pumatok yung verse 46, sabi doon, it will be good, sabi doon, for that servant. Ano yon? Mabuti doon sa isang alipin na yon. Yung alipin na binabanggit, yung faithful and wise servant. Good for that servant, sabi, na makita po ng master niya, na makita na ginagawa yung pinagagawa sa kanya. Kung makita natin ngayon, merong pinagagawa doon sa servant. Na ano yung pinagagawa? Yung to give food at the proper time.
Maraming ibig sabihin ng food, pero tumpo tayo sa food na yun muna. Pagkain sa tamang panahon. At ito, makita siya sa kanyang pagbabalik. Sabi naman, makita ko siyang may ginagawa niya yung kalooban, yung kanyang pagkatawad, yung kanyang, kumbaga, accountability and responsibility na inatang ko sa kanya, ay maabutan ko siya, sabi ng master, na ginagawa niya ito. Kaya siyempre, tumantuwa ang master, umalis, at pinagkatiwalaan ka. Siyempre, ang inaasahan po ng master sa kanyang pagbabalik, yung binigay sa yung duty mo, ay ginagawa mo. At yun po yung faithful and wise servant. And then, verse 47, kapag nakita daw ito, sabi nga sa verse 47, kapag nakita ng master na ginagawa ito nung servant na kanyang pinagkatiwalaan dun sa part na yun, anong sabi sa verse 47? Truly, I tell you, totoo to, wala tong biro. Parang ganun eh. Ito'y totoong-totoo na he will be put in charge of all his possessions. Sabi sa verse 47. Ibig sabihin na naroroon yung tiwala na ng master sa kanya dahil nga pagbalik ng master, ginagawa niya yung pinagagawa sa kanya faithfully. Anong gagawin? Bibigyan siya ng responsibility na mas malaki. Put him in charge of all his possessions. And then biglang merong pumasok sa verse 48. Maganda na yung pasok, yung introduction about the faithful and wise servant. And then siyempre, paano natin malalaman ngayon ang faithful at wise servant kung wala po itong i-compare sa kabaliktaran po noong wise at saka faithful servant. Pumasok pa yung verse 48. But suppose that servant, is wicked. Kanina wise, na yung servant na ito ay wicked. Ibig sabihin, may masamang intensyon. Pag wicked, may masamang motibo yan. Yung wickedness, yan ay walang pupuntahan. Kundi kaya siya servant, iniwanan siya ng responsibility, pero meron siyang masamang motibo. Wicked nga eh. A wicked servant. And says to himself, sinabi niya sa kanyang sarili. Take note sinabi niya sa kanyang sarili. Hindi sinabi ng master. Sinabi niya kanyang sarili. Parang yung sinasabi niya, ito ang gawin mo. My master is staying away a long time. Sabi niya, ang aking amo, ay matatagalan niya, hindi yan babalik agad. So yun ang nasa isip niya. Hindi niya iniisip yung proper timing na sinabi ng Panginoon na babalik. Ang iniisip niya, matatagalan. Yun yung mga ikaisipan ng mga merong balaking masama. Yung mga wicked motive. Kumbaga, nasa kanyang iniisip, matatagal pa naman yan babalik, wala pa naman yan. Alam natin yung amo natin na hindi yan kagad babalik. So, ano nangyari sa verse 49? Anong ginawa ngayon ng wicked wicked servant? And he, the wicked servant, begins to beat his fellow servants. Kinawawa, pinahirapan yung mga kapwa niya servants. Siya ang binigyan ng responsibility. So para siya yung tatayo muna ng amo para ito sa ibang servants. But anong ginawa po niya? Sinaktan niya po yung fellow servant niya. Pareho naman silang alipin. Pareho naman silang dulos. But still, anong ginawa niya? Dahil siya yung pinigyan ng karapatan, ng responsibility, ng accountability ng amo niya. Sinaktan niya yung kapwa niya servant. Ibig sabihin nito, o instead na gawin niya, sabi nga nung verse na ating nabasa kanina, dun sa faithful and wise servant, na nagbigay ng pagkain sa proper time. Ito naman hindi. Ang ginawa niya, sinaktan niya ang mga kapwa niya servant. At ang hindi lamang yon, sabi sa verse 49, and to eat and drink with drunkards. Kumbaga, talaga nagpakawala na. Kumbaga, wala na, bahala na. Kumbaga, matagal naman babalik ang aking amo. Gawin ko na ito. Kasi wala naman siya. Di ba? Parang ganito ang mga thinking ng mga wicked na servant. So pagdating sa verse 50, isang shocking eh. Parang shocking na nangyari. Parang surprise sa verse 50. Sabi, the matter of that servant will come on the day when he does not expect him, and at an hour he is not aware of. Tingnan mo yung word na expect and aware. Kumbaga, may parallelism yan. Yung expect, hindi niya ini-expect na darating na.
Then, hindi niya pa aware tungkol sa pagbabalik. Parang masakit isipin ang isang wicked, hindi niya ine-expect, negative siya doon, and then, hindi pa siya aware, hindi niya alam na babalik. Sa verse 51 ngayon, sabi dito, dahil dito, he will cut him to pieces and assign him place with the hypocrites, yung mga paimbabaw, mga plastic, yung mga hindi talaga totoong mga mananampalataya, na silang mga wicked, meron silang maling motibo, kaya akala mo sa panlabas ay banal, pero sa kaloob-kooban nila ay may intensyon na hindi maganda. Kaya nga ito yung mga hypocrites, sinabihan ng Panginoon para pong nitso, maganda sa labas, pero sa loob ay patay. Yun ang kanyang illustration ng Panginoon dito sa mga hypocrites. Kaya, ngayon, tingnan po natin, sa kwentong yun, meron pong magiging challenge sa atin. Are we hopeful, double L, or hopeful, double O, believers of Christ? Ito pong sasagutin natin. Hopeful ba tayo, double L, or hopeful, double O, ng mga believers of Christ? How can we be hopeful, a double L, and not be hopeful, a double O? How can we be a hopeful na double L and not a hopeful na double O? We should top, take note of the word top of being fruitful. Kailangan itap po natin yung being fruitful o being faithful. Ano po yung magiging faithful natin dito? Number 1, nakalagay po sa verse 45, at the proper time. Proper time. At sabi doon sa verse 48 naman, doon sa wicked servant, is staying away a long time. Meron pong ibig sabihin yung proper time and a long time. Sa ating pong mga hopeful na double L, ang ibig sabihin po ng faithfulness dito is faithful of using our time wisely. Ano ibig sabihin dito? Faithful of using our time wisely. So, at the proper time, at a long time, ano dapat ang gagawin natin? Time is gold. Remember that. Ang panahon po, ang oras ay ginto. Kaya dapat hindi po natin sayangin to. We should not waste time. Kaya tayo po ay habang naghahanda po, habang sinabi nga, be watchful, di ba? And stay faithful. Kasi hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Hindi alam natin kung kailan babalik ang Master. Kaya dapat, huwag natin sayangin yung panahon na gumawa ng tama sa ating kapwa at sa mata ng ating Panginoon. Do our part. Sabi nga doon, at the proper time, give food, not beat the servant, but give them food, give them blessing. Tulungan natin. At the proper time. Time, ulitin ko, is gold. And then time is consumable. Hindi yan pwedeng ma-retrieve yan. Kung ginamit mo na yan, hindi mo na pwedeng yan ibalik. Kapag kaisipan natin mga kapatid, na bilang mga faithful and hopeful, double L, na servant, kailangan po tayo maging conscious sa time. Kasi nga, sabi nga, wala nang oras When ang tanong, kailan ka babalik? Pero hindi sinagot ng Panginoon yung when. Ang sagot ng Panginoon, be faithful and be hopeful. Number 1, sabi nga dito, using our time wisely. Kaya nga mga kapatid, kung alam natin po ng panahon o oras ay hindi natin maibabalik na, lagi natin siguro isipin, bukas baka mamatay na ako, wag naman sana, o kunin na ako ni Lord, gagawa ka ng lahat na ng paraan upang ma-maximize mo ang time mo para gumawa ng mabuti, pangangaral ng salita ng Panginoon, at ito'y maibigay mo ng lubos-lubusan para sa ating Diyos na buhay. Kaya nga, use our time wisely. So, ang hopeful o faithful, they are using the time wisely. Secondly, sabi sa verse 45, 46, and 49, sabi sa verse 46, whose master finds him doing so when he returns. Nung makita siya ng kanyang amo na ginagawa yung kanyang responsibility, accountability. Kung ginagawa niya ito, take note, sabi nga doon, put in charge. Ibig sabihin, you are now accountable sa ganitong mga gawain. So number 2, faithful or hopeful believers, double L na hopeful,
is addressing our accountability to God and men. Sinabi doon, put in charge. Ginagawa niya. Sabi nga nung, whose master finds him doing so when he returned, nung pagbabalik po ng master niya at nakita ng ginagawa niya po ito, so ibig sabihin, yung kanyang accountability na tinanggap sa Panginoon ay ginagawa niya. Ano ba pagkakaiba ng accountability at responsibility? What is accountability and what is responsibility? Sabi dito sa isang dictionary, sabi, the main difference between responsibility and accountability is that responsibility can be shared, while accountability cannot be shared. Ibig sabihin ka ba, ito yung responsibility ko to. So, pwede ko ibigay sa kanya. Tayong dalawa mag-share sa responsibility. But things accountability, kung ikaw put in charge sa bagay na yan, ikaw yun accountable. At sabi nga dito sa dictionary na to, being accountable not only means being responsible for something, but also, ultimately, being answerable for your action. Ikaw ay may pananagutan sa ginawa mo. So, dito, kung ating titingnan ngayon, kailangan po natin i-address natin yung accountability po natin. Kung paano po tayo binigyan ng Panginoon ng mga responsibility at accountability, gampanan po natin ito ng mabuti. At huwag natin kalimutan, tamang oras, proper timing po, kailangan gawin po natin ito sapagkat yun po ang binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya nga number 1, accountability to God. Ano ba accountability natin sa Panginoon? Binigyan tayo ng kaligtasan ng Panginoon, binigyan tayo ng pagkatawag ng Diyos, gampanan po natin. Ano yung sinabi doon sa binasa natin kanina sa Matthew 24, isa sa mga specific evidences ng kanyang muling pagbabalik at end of the age, sabi doon, preaching the Word of God. So, accountable po tayo doon ng mangaral po ng salita ng Panginoon sapagkat yun ang ating pagkatawag. Kaya nga sa Matthew 28, yung Great Commission, ano sinabi doon? Go ye and make disciples of all nations. Naalala ko yung Acts 1:8, nakalagay doon nung umakyat na sa langit ang Panginoon. Ang tanong pa rin ng mga disipulo kailan po ibabalik yung paghahari sa Israel? Ibabalik muli ang kaharian sa Israel. Sabi ng Panginoon, huwag niyong pag-isipan itong mga ganitong bagay. At bigla niyang pinasong Acts 1 verse 8. Anong sabi sa Acts 1 verse 8? But wait upon the Holy Spirit. Diba? Sabi doon, the power of the Holy Spirit, and you will be my witnesses. Saan? Sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, and the remotest part of the earth. So, ang sagot ng Panginoon dito ay gawin niyo yung accountability niyo, gawin niyo yung responsibility niyo. Ano yun? To preach the Word of God. That is our accountability to God. And not only that, sabi din yung lawlessness will increase. Yung mga kasamaan ay lalago o lalaki o dadami. So yung pagmamahal ng bawat isa ay lalamig. Ingatan po natin yun. Tayong mga Kristiyano, kailangan natin lalo natin painitin ang pagmamahal ng bawat isa, pagmamahal sa Panginoon at pagmamahal sa kapwa. Huwag natin pong aalisin sa ating kaisipan ang accountability po natin sa Panginoon. At pangalawa, sabi dito, accountability to men. Ano accountability to men? Sabi dito, give food at the proper time. Magbigay ang ibig sabihin ng food dito, yung mga pangangailangan po. Yung pagkatawag sa atin na pangangailangan po ng ating kapwa, ng ating mga kapatid sa pananampalataya, ay ating pong tinutulungan. Tayo po may accountability po sa ating kapwa kapatid sa pananampalataya. Huwag po natin alisin yan. Sapagkat tayo tinawag ng Diyos with an accountability with our kapwa kapatid sa pananampalataya. Mga kapatid, very, very important po dito na tayo po bilang mga Christians habang naghihintay sa kanyang pagbabalik ng ating Panginoon Diyos, gawin po natin ang ating accountability with our kapwa Christians, with the people around us to preach the Word of God. Kaya nga, are we faithful in our accountability sa ating Panginoon at sa tao? Kayo pong makakasagot yan, tayo po makakasagot sa tanong pong yan. It's a challenge po sa atin. Be accountable, mga kapatid, sa Panginoon at sa ating kapwa Kristiyano at sa mga tao po na nakapaligid po sa atin. Pangatlo, faithful in our position. So, ang mga hopeful Christians o believers are faithful in our position. Ano yung position?
calling, in our position to God. And verse 44, 46, 48, and 50, kung ano titingnan doon, finds him doing so. Ang wicked naman says to himself, sinabi niya sa akin, sa aking sarili, itong servant, good servant, yung faithful and wise servant, yung nakita siyang ginagawa yung kanyang responsibility, accountability. Ibig sabihin, yung kanyang pagkatawag ay alam niya. Tinawag ka niyan, gampanan mo yan. So yung position mo sa ngayon, ano bang position natin, ano bang pagkatawag sa atin ng Panginoon ngayon? Number 1, alam natin, positive position natin, God, Jesus Christ will return. That is our position, that is our calling, na alam natin, mga kapatid, na babalik muli ang Panginoon. Ang tanong, nakahanda ka ba sa kanyang pagbabalik? Are you positionally ready for His second coming, for the coming of our Lord Jesus Christ? And not only that, yung positive position that we will be with Him. Kapatid, we have been given eternal life. Kasama natin sa ating pagtanggap kay Kristo, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Huwag po nating sayangin ang posisyon na yan. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na tanggapin siya at maglingkod sa Kanya. Huwag natin pong sirain ang ating posisyon sa ating Panginoong Jesus. Makakasama po tayo ng Panginoon. Ilagay po natin yan sa ating kaisipan at sa ating pananampalataya. Positionally, tayo po ay ligtas na. So mga kapatid, huwag po nating ibaliwala ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo na siya'y namatay at muling nabuhay para sa atin. And then muling babalik. Yung kanyang pagbabalik, abutan tayo ng Panginoon positionally in a positive way na tayo naghihintay, gumagawa, tinagampanan natin ang ating pagkatawag sa ating Panginoon. So nga, ang tanong natin dyan, are you faithful in your position as Christian, as believers, as calling ng ating Panginoon? Ginagampanan ba natin ito? Kaya mga kapatid, are you a hopeful servant with a double L o a hopeful double O na servant ng ating Panginoon? Kaya nga, tandaan po natin, top the faithfulness. Ano yung top? Letter T, it means time, use your time wisely. Letter A, addressing our accountability to God and men. And letter P, sabi din sa top the word, ang ibig sabihin ng P is position. Kumbaga, ang sasabi, faithful to your position before God. Kaya nga, mga kapatid, importante itong top. Let us stop the faithfulness sa ating pagiging hopeful sa ating Panginoong Diyos sa Kanyang muling pagbabalik. Kaya nga, kung ating bibigyan ng meaning, anong answer dun sa tanong na how to be hopeful, di ba? Believers. The hopeful believers, ito of Christ, are those who are faithfully busy doing the ministry of God. Ano yun? Sino yun? Yung mga hopeful believers with a double L. Ito yung mga taong mananampalataya na faithfully busy doing the ministry of God na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon, preaching the Word of God, sharing the Word of God, helping one another with awareness that anytime the Lord will return. Ulitin ko, the hopeful believers of Christ are those who are faithfully busy doing the ministry of God with awareness that anytime the Lord will return, knowing that there will be a time of reckoning. Nandito na po yung ating mga puntos na dapat nating tunghayan sa ating pagiging hopeful believers. Number 1 is faithfully busy doing the ministry of God. Number 2, awareness that anytime the Lord will return. And number 3, take note, knowing that there will be a time of examination or reckoning sa ating mga ginawa. Kaya nga, mga kapatid, huwag nating kalimutan, keep watch, stay faithful, maging handa, manatiling tapat sa ating Panginoon habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik. Ulitin ko, maging handa, manatiling tapat. Panginoong Diyos, marami pong salamat. At kami binigyan mo ng pagkakataon na makaparinig ng iyong mabuting balita. At salamat po Diyos na dapat pong aming isipin
Hindi po yung oras kung kailan siya babalik ang aming Panginoong Yesus. Ang aming isipin, gampanan po namin ng meron pong tunay na pag-ibig ang aming pong pagkatawag bilang mga Kristiyano, na mangaral ng iyong mabuting balita, na tumulong sa mga nangangailangan, at patuloy na manatili kami sa aming pananampalataya sa Panginoong Yesus. O Diyos, ito po ang inyong challenge sa amin, na maging handa kami sa iyong pagbabalik, na nagpapatuloy kami sa gawain ng Diyos, yun ang pagiging handa, at manatiling tapat sa inyo, sa inyong mga pinagagawa sa amin, sa God of the ministry, maging tapat po kami, at patuloy magpagamit sa Diyos na buhay. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong dakilang pangalan. Kami po'y naririto. Kami po'y tulungan mong maging handa. Tulungan mo kaming manatiling tapat sa aming paghihintay sa inyong muling pagbabalik. Huwag po namin isipin kung kailan. Ang isipin po namin, ano dapat ang aming maging katugunan sa iyong pagbabalik na ito, Panginoon. Ano dapat naming maging respond sa inyong pong pagbabalik. Salamat po, Panginoon, at dalahin ko rin, O Diyos, sa pagkakataong ito, na akin pong binibigyan ng challenge po ang lahat ng mga tao na nakakapakinig ng mensaheng ito, na wala pa pong relationship sa inyo bilang Panginoon ninyo, bilang Panginoon kayo at sariling tagapagligtas. At dinadalangin ko kayo, I challenge you to accept Christ as your Lord and personal Savior. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, nais ko po kayong pangunahan sa isang pananalangin pagtanggap sa Panginoong Yesus. Sumunod po kayo sa aking pananalangin ng pagtanggap. Panginoong Yesus, nagpapasalamat po ako na ako'y nakaparinig ng iyong mabuting balita. Ito po'y hindi aksidente. Ito po'y meron pong purpose. Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. At ito'y pinatunayan mong ako'y pinatawad mo na sa pamamagitan ng pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo at sa iyong muling pagkabuhay. Panginoong Diyos, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Tulungan mo ko, Panginoong Yesus, na maging tapat at maging handa sa iyong pagbabalik. At dalangin ko, Panginoon, ako'y patuloy mong baguhin, patuloy na linisin, at patuloy mong palaguin ang aking pananampalataya sa inyo. Salamat po, Panginoon, na ako'y tinanggap mo sa iyong kaharian. Ako na lamang pong mananalangin. Panginoong Yesus, dalangin ko, kayo po ang mangalaga sa mga taong tumanggap sa inyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang dalangin ko, Panginoon, kayo po ang magbigay sa kanilang kalakasan, sa kanilang pananampalataya. Makakita po sila ng gawain, ng church na madadaluhan po nila, Panginoon, na makakatulong tulungan silang malaman ang iyong kalooban at mapanatili at mapalago ang kanilang pananampalataya sa inyo. Ang dalangin ko, Panginoon, na sila'y magsimula na magbasa ng iyong salita, ang Biblia, at tungayan ang katotohanan, sapagat ang katotohanan ang magpapalaya po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Maghari kayong patuloy sa amin po, Panginoon. At habang hinihintay namin ang iyong pagbabalik, Panginoon, maging handa po kami at manatiling tapat sa inyo pong pagkatawag sa amin po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. As we drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you. And we offer you our lives as you have
you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and worship you, O Lord, and worship you, O Lord, and worship you, O Lord. Isang mapagpalang unang linggo ng buwan at tayo po'y magdiriwang ng ating banal na hapunan o Lord's Supper. Pero bago po ang lahat ay aking munang ipaliwanag sa isang simpleng pamamaraan ang ibig sabihin po ng ating gagawin na banal na hapunan. Ito po ay isang pag-alala at isang pagdiriwang. Bakit pag-alala? Pag-alala po sa mga ginawa ng ating Panginoong Yesus nung nandito po sa lupa. Ito yung kanyang mga ginawa sa pagtuturo, pagkalinga, at siya'y namatay dahil sa kanyang paghihirap at muling pagkabuhay. At ito po'y inaalala po natin sa ating pong banal na hapunan. At pagdiriwang dahil sa nangyari po sa isang magandang resulta na idinulot po ng kanya pong pagkamatay at muling pagkabuhay. Ano po yun? Tayo po ay nagkaroon po ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. At hindi lamang po yun, sa lahat ng mga nanampalataya, tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at sa ating tagapagligtas, sila po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po tayo nagdiriwang sapagkat sa mga pagpapalang ating tinanggap. Kaya tayo po ay mag-alala at magdiwang sa ating pong banal na hapunan. Samahan niyo po ako na ating basahin ang 1 Corinthians chapter 11 verses 23 hanggang 26. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Atin pong itaas ang biscuit o tinapay. Panginoon, marami pong salamat at inaalala po namin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, sa iyo pong pagkamatay at sa iyong muling pagkabuhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong pinagkatiwala at pinagkalob sa aming pagpapala. Ating kainin ang tinapay o biscuit ng may pasasalamat. In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Atin pong itaas ang saro ng bagong tipan, ang juice. Panginoon, marami pong salamat at aming inaalala po, Diyos, ang iyong pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, na iyong ibinuhos ang iyong banal na dugo para sa amin pong kapatawaran ng aming mga kasalanan. At kasabay nito, ay amin din pong tinanggap ang kaligtasan na nagmumula po sa inyo. At salamat din po, Panginoon, sa kagalingan, sa pamamagitan po ng iyong banal na dugo, kami po'y nakatanggap ng kagalingan sa lahat ng aming pong mga karamdaman. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Ating inumin ang saro ng bagong tipan ng may pasasalamat.
Salamat sa pagsama ninyo sa ating banal na hapunan at sumainyo ang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Hesus.